calamity loan ng SSS para sa mga apektado ng Bagyong Tino sa Cebu. Atin tatalakayin kasama si Ginoong Carlo Villacorta, Vice President for Public Affairs and Special Events ng Social Security System o SSS. Sir Carlo, magandang tanghali po. Magandang tanghali, PCO ASEC Villarama and kay BIR Commissioner Lumagi. Magandang hapon po sa inyo. Binabati ko rin po lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang hapon po. Sir, una po sa lahat, ano po yung detalye sa kung paano po makikinabang ang mga miyembro ng SSS sa Cebu sa calamity loan program na inilunsad bilang tugon po sa pananalasa ng Bagyong Tino? Yes, so kahapon lamang ASEC ay activated na po ang calamity loan program for SSS members affected by Tropical Cyclone Tino. Sa ngayon, sa mga miyembro na tinamaan sa Cebu, mga naghahanap buhay sa Cebu o kaya mga nakatirang miyembro na SSS sa Cebu ay makaka-apply ng calamity loan sa SSS. Makakautang po up to 20,000 pesos. Depende po sa kanilang contribution record. Basta po may 36 na contributions at 6 po doon ay nasa loob ng nakaraang 12 buwan. ASEC at this time, in-expand din po namin ang coverage area beyond Cebu na isama na rin po natin ang lugar na Guyuan sa Eastern Samar, Silago sa Southern Leyte at yung buong province ng Dinagat Island activated din po para sa mga miyembrong nasa lugar na iyon ang Calamity Loan Program. So para po sa ating mga kababayan, subukan nyo pong mag-apply ng Calamity Loan kung kailangan nyo po ng tulong pinansyal kung kayo po ay nasa lugar na mga nabanggit natin ngayon, ASEC. Yes, sir, ano naman po yung mga proseso ng pag-apply sa Calamity Loan Program? Kailangan po bang personal pumunta sa SSS branch o acceptable naman po ang online application? Online application ang gusto natin, Commissioner, no? Para hindi na ho sana maabala ang ating mga miyembro na naapektuhan. Ang mga miyembro po ay kailangan mayroong online account sa SSS sa pamamagitan ng My SSS facility namin. Kung kayo ay wala pang online account, punta po kayo sa aming website sss.gov.ph at gumawa po ng online account. Mag-enroll po ng disbursement account para po malaman ng SSS kung saan namin ipapadala ang proceeds na inyong calamity loan. At kapag naihanda nyo na yan, ay makaka-apply na po kayo ng calamity loan, Commissioner. Pwede pa rin po sa branch ng SSS kung yun po ang napupuso ang mode of application ng ating mga kababayan. Kahit po sa branch, online pa rin po doon, pero mayroong pong gagabay na member service representative na SSS Commissioner. Sir, kung nakapag-apply na po, gaano po kabilis mare-release yung loan at ano po yung interest rate at payment terms nito? Thank you, ASEC. Binaba na natin yung interest rate from 10%, naging 7% na lamang po this year. At mga 3 to 5 banking days po ang aantayin para po makapasok yung calamity loan proceeds, assuming everything is in order, ASEC. Sir, para naman sa mga miyembrong nais mag-loan pero hindi sigurado kung kabilang sila sa mga lugar na idineklara sa ilalim ng state of calamity, paano po nila kaya malalaman kung sila ay kwalipikado? Commissioner, maraming salamat po sa inyong tanong. Kung may duda po ang ating mga kababayan na nasa mga lugar na naapektuhan ng bagyo, subukan na lamang po nila mag-apply at pabayaan po nila na ang SSS na lamang po ang mag-assess ng kanilang application. Kasi po tinitingnan po natin, Commissioner, kung yung miyembro ay nakatira o naghahanap buhay sa mga lugar na nabanggit natin kanina, Commissioner. So
subukan na lang nila para hindi na ho sila mahirapan, itry na lang po nila at kami na lamang po ang magpo-process internally ng kanilang application, Commissioner. Sir Carlo, paano po kung merong existing loan sa SSS? Pwede pa rin bang mag-apply for this calamity loan? Pwede po, ASEC, basta lamang po ang ating outstanding loan ay hindi past due. Tayo po ay tapat na nagbabayad ng ating utang sa SSS kung meron man at makakautang pa rin po sa pamamagitan ng ating calamity loan program, ASEC. Sir, bukod sa mga lugar na nabanggit nyo na kanina, no, may plano pa po ba na ang SSS na magbukas pa ng calamity loan program din para sa mga miyembro sa ibang rehiyong tinamaan din ng bagyo? Yes, Commissioner, thank you for your question. Sa kasalukuyan nga ho, Commissioner, bukas pa po yung calamity loan program activation natin sa Davao Oriental. Matatandaan na nilindol din po ang mga kababayan natin doon. Makaka-apply pa rin po ng calamity loan pag kayo ay taga Davao Oriental nagtatrabaho o nakatira. Nasundan din po ng masamang panahon sa Capiz. Kaya yung mga miyembro sa Rojas City at sa isang municipality doon, yung Sigma, ay makaka-apply din ng calamity loan. Commissioner, kami ay nakaantabay din sa announcements and declarations ng NDRRMC kung ito po ay aming dapat pa hong mas palawakin ang ating covered area for calamity loan. Kami po ay closely monitoring po NDRRMC also, Commissioner. Panghuli na lamang po, Sir Carlo, mga paalala nyo na lamang po sa ating mga SSS member na gusto pong mag-avail ng loan na ito. Opo, sa mga kababayan, mga miyembro ng SSS na naapektuhan ng masamang panahon, kapit lamang po tayo. Andito po ang Calamity Loan Program ng SSS para sa tulong pinansyal para sa inyo kung kailangan nyo po. Pero wag nyo pong kalimutan na andiyan pa rin po ang mga regular na programa na SSS, yung salary loan, o kaya kung sa oras ng masamang panahon tayo ay nagkasakit, nabalda o namatayan, andyan pa rin po yung sickness, disability, and death benefit programs. ASEC, habulin ko lamang po na pinalawig din ng SSS ang pension loan program. Kaya po ang retirement pensioners ay makakautang up to 300,000 pesos. Depende po sa kanilang buwan ng pension. At yung survivor pensioners, ASEC, makakautang na rin up to 150,000 naman po sa hanay nila. Ibig sabihin natin, kung kayo man ay aktibong miyembro ng SSS o pensioner man, retirement o death pensioner or survivor pensioner, mayroong tulong pinansyal na maaaring pakamit sa SSS sa pamamagitan ng ating loan programs. Kapit lamang po tayo lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Carlo Villacorta, Vice President for Public Affairs and Special Events ng SSS. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi.